Praise the Lord. Mag-ampo kita mga minamahal. Hallelujah. Dakilang ang Diyos na makapangyarihan sa lahat ng mamalal sa pangalan ni Jesus. Narito kami, pinakamal namin, Panginoon, patuloy namin sinasamba sa katotohanan. At maraming salamat, O Diyos, sa paglangis mo sa bawat dayog tunay panambahan sa araw na ito, sa mga papuring awitin, bahagi ng mga patutuo, lalong-lalong pagkilos mo sa aming kalagitnaan. At this point to God, through the leading prayer of the beloved Normal Evangelist, Pastor Willis Almeida, your entire prophet to God, our beloved Assistant Pastor Lynn Almeida, the beloved Almeida family, O Diyos, minsan pamalapain, pahintulutan mo yung bang lingkod ng iyong salita, may payag na may pag-ibig at kasama yung kapangyarihan. Ikaw magbukas sa pustisipan sa lahat ng aming mga beloved brethren, aming mga webcast viewers sa mga oras na ito, sa magitan ng iyong banal na salita, alas yung mga hadlang sa aming kalagitnaan, demons of destruction, opposing spirit, out of the powers of darkness, I command you, because out be bruised, we bind you, the mighty name of Jesus. Amen. Praise the Lord. First and foremost, the highest praise, glory, and honor, thanksgiving, and worship to our loving God, our great God, that there is Jesus, the King of kings, the Lord of lords, the Almighty God, the everlasting Father, and the creator of the universe. I give the full honor and respect to our beloved parents in the Lord. We remember and cherish the blessed preachings and teachings of our beloved Normal Evangelist, Pastor Willis Almeida, the man of God, the prophet of God, and our beloved Normal Assistant Pastor Lynn Almeida, beloved Mama there. Greetings to the beloved Almeida family, beloved preachers, workers, and to all of you beloved brethren, sa lahat ng ating mga webcast viewers. A pleasant afternoon to everyone at welcome po sa ating mga beloved visitors dito po sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Amen. Praise the Lord. At tayo po ay tuloy-tuloy na mga minamahal, atin na pong buksan ang ating banal na kasulatan. Ito po tayo sa book of St. John, chapter 4, verse 23 to 24. Dito po sa Aklat ng Juan, Kapitulo 4, ang talata 23 hanggang 24. Tatapot dumarating ang oras, at ngayon nga, kasambahin ang mga tunay na mananamba ang Ama sa Espiritu at katotohanan, sapagkat hinahanap ng Ama ang mga gayon na maging mananamba sa Kanya. Ang Diyos ay Espiritu, at ang mga sa Kanya nagsisamba ay kinakailangan magsisamba sa Espiritu at katotohanan. Amen. Praise the Lord. Amen. Everybody say, praise the Lord. Ating pong bigyan ng pamagat, mga minamahal, ang ating pag-aralan sa araw na ito, itong tinatawag na true worshipers of God. True worshipers of God. Amen. Ang sabi naman ng kasulatan, mga minamahal, the Bible says, but the hour cometh, and now is when the true worshipers shall worship the Father in spirit and in truth. For the Father seeketh such to worship Him. Verse 24, God is a spirit, and they that worship Him must worship Him in spirit and in truth. Amen. Palapakan natin ang ating pinakamalapay ng Jesus. Ang mga tunay daw na mga mananamba, tinuod na mga magsisimba sa atong Ginoo. Kadto sila mga nagasimba sa espiritu o kamatuoran. Amen. Pag sinabing espiritu, yan ay hindi nakikita. Amen. So, ang tunay daw na mananamba, tinuod na magsisimba, magasimba sila sa Diyos sa espiritu o kamatuoran. Kaya ang Diyos, espiritu, God is spirit, and they that worship Him must worship Him in spirit and in truth. Amen. Purihin ang ating pinakamalapay noon. Everybody say, praise the Lord. So yun ang sinasabi ng banal na kasulatan, mga minamahal. Sasambahin ang Diyos sa espiritu at katotohanan. Dahil ang Diyos ay espiritu, kinakailangan ang Diyos ay sasambahin sa espiritu at katotohanan. Hindi sasambahin sa mga nakikita, sa kahoy, sa simento, bato, mga minamahal, o ano pa man na nakikita, mga minamahal, kundi, hallelujah, ang tunay na mga mananamba sa Diyos
kinakailangan sasamba sila sa Diyos, sa Espiritu at katotohanan. Dahil ang Diyos ay hindi nakikita, mga minmahal. Dahil ang Diyos ay Espiritu, hindi nakikita, mga minmahal. Subalit, nararamdaman natin ang banal na presensya ng ating pinakamahal na Panginoon. Amen. Katulad kanina, mga minmahal, sa tuwing meron tayong pananambahan, ang Diyos ay kumikilos sa ating kalagitnaan sa pamamagitan ng kanyang banal na presensya, nagpapatunay, pinapatunayan ng ating pinakamahal na Panginoon, pinatutuhanan ng ating mabait na Diyos, mga minamahal. Amen. Na, hallelujah, itong ating pagsamba na kinalulugdan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Pagsamba na makapahimuot sa atong buhay ng Diyos. Kaya makita natin, mga minamahal, mag-start na sa ating panambahan, mga minamahal. Alas 10. Ngayon, alas 2:30 na pasado. Alas 2:35 na. Amen. Ilang oras na tayo nagsisimba sa Diyos. Parang napakabilis ng oras. Amen. At ilang minuto na lang, mga minamahal, tayo ay matatapos na. Pero para sa atin, mga minamahal, parang kulang pa. Amen. Parang kulang pa. Bakit, mga minamahal? Punong-puno tayo sa banal na presensya ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Everybody say, praise the Lord! Sa unang panahon, hindi pa nga umabot ng isang oras. Parang hindi na tayo mapakali. Parang boring tayo. Di ba? Amen. Parang yung isang oras, parang napakahaba na. Amen. Eh bakit? Walang presensya ng mahal na Panginoon doon. Amen. Subalit dito, sa kabagan, ang kapurihan sa ating pinakamahal na Panginoon, nandito tayo ay sinasamahan ng ating buhay na Diyos. Palapakan natin ang ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Ito'y ating tinapik, mga minamahal, dahil sa ngayon, mga minamahal, ating mga kababayan, sa napakahabang taon na ang lumipas, hanggang sa mga oras na ito, mga minamahal, nandiyan pa rin po yung mga minamahal, yung kanilang kinagisnan na yung kanilang natutunan na paglilingkod sa mahal na Panginoon. Amen. Kaya nga, ang banal na kasulatan, kumbaga, ito mga minamahal, yung ating, ang banal na kasulatan, ito yung, kumbaga, ito yung pinakamapa. Amen. Pag hindi mo alam ay yung isang lugar, yung mga taong mga travelers, mga manlalakbay, para sigurado yung kanilang pupuntahan, hindi sila nawawalan ng mapa. Pero ngayon, yung mga cellphone, may mga Google Map naman. Amen. Pero nagkakamali pa rin. Amen. Hallelujah. Sa atin, mga minamahal, ang ating pinakamapa ay ang banal na kasulatan. Ito yung magtuturo ng tamang direksyon, tamang patutunguhan, mga minamahal. Amen. Kaya ang banal na kasulatan, ito ang dapat sundin. Amen. Ang nakasulat sa banal na kasulatan, ito yung dapat alamin, sundin at ganapin. Dahil ito yung magtuturo, hindi magkakamali. Tiyak yung ating patutunguhan pag nasunod mo, mga minamahal, tumpak, mga minamahal, ang pagganap natin sa banal na kasulatan, mga minamahal. Palapakan natin ang ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Ang sabi ng banal na kasulatan, search the scriptures, for in them you think you have eternal life, and they which testify of me. Amen. Sabi ng mahal na Panginoon, ang mga ito'y siyang nangagpapatutuo tungkol sa akin. Amen. Saliksigin ang banal na kasulatan, sapagkat ito ang nagpapatutuo patungkol sa ating pinakamahal na Panginoon. Ito yung nagsasabi ng katotohanan. Ito yung nagtuturo, mga minamahal, na pag ito ay ginanap mo, sinunod mo, mga minamahal, hallelujah, tumpak, pagpapalain ka ng ating mabait na Diyos. Palapakan natin ang ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Everybody say, praise the Lord. Tingnan niyo, mga minamahal, yung ating kinagisnan na pananampalataya. Napakahabang taon na
paglilingkod. Pero ganun pa rin, mga minamahal, talagang napakasarado ng kanilang puso't isipan. At dahil totoo palang sinabi ng banal na kasulatan sapagkat sila ay binulag ng Diyos ng sanlibutan ito. They are blindness by the God of this world. Bulag sa katotohanan. Kaya talagang sarado talaga, mga minamahal. Tingnan nyo, mga minamahal. Huwag masasaktan yung ating mga bisita, mga baguhan. Amen? Amen? Dahil atin lamang sinasaysay, sinasabi yung banal na kasulatan. Pinag-aaralan natin. Amen? Para pag masunod mo ang kalooban ng Diyos, sabi ng banal na kasulatan, after you have done the will of God, then you might receive the promise of God. Amen. Pagkatapos mo masunod ang kalooban ng Diyos, matatanggap mo ang pangako ng ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Ano yung pangako ng mahal na Panginoon? Pagpapalang pisikal. Gagaling yung karamdaman mo. Amen? Maayong imong balatian. Masulbad ang imong problema. Amen? Yung kaguluhan sa puso't isipan, yung depression, depress ka. Grabe ang lungkot mo. Amin man dahil sa depression, maraming nag-suicide, nagpapakamatay. Amen. Hallelujah. Pag nasunod mo ang kalooban ng Diyos, mawawala yan. Amen. Pagpapalain ka. Pagpapalain tayo ng ating mabait na Diyos. Palapakan natin ang ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Everybody say, praise the Lord. Balik-balikan natin, mga minamahal. Amen. Dahil tayo po ay naka-live webcast man, mga minamahal, nakikita ng buong mundo. Amen. So, ano ba ang ginagawa natin nung araw, yung ating kinagisna na pananampalataya, at yung ginagawa ng mga nasa relihiyon ngayon, ito ba ay tama, sakto, o ito ba ay kalugod-lugod sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus? Buksan natin, may naman ang Exodus chapter 20, verse 3 to 5. Dito po sa aklat ng Exodo Kapitulo 20, ang talatay 3 hanggang 5. Huwag kang magkakaroon ng ibang mga Diyos sa harap ko. Huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuhan o ng kawangis man ng anumang anyong nasa itaas sa langit o nasa ibaba sa lupa o nasa tubig sa ilalim ng lupa. Huwag mong yuyukuran sila o paglilingkuran man sila, sapagkat akong Panginoon mo Diyos ay Diyos ng mga patibiguin na aking dinadalaw ang katampalasanan ng mga magulang sa mga anak hanggang sa ikatlo at kaapat na salinlahi ng mga napupuot sa akin. Amen. Praise the Lord. Amen. So, ito yung tinatawag mo naman na false worship, maling pagsamba. Amen. Dahil yung ipinagbabawal ng mahal na Panginoon, ito tuloy yung kanilang ginagawa, pagsamba. Na sinasabi ng mahal na Panginoon, huwag kang magkakaroon ng ibang mga Diyos, isboldi. Ibig sabihin, Diyos-Diyosan. Huwag kang magkakaroon ng ibang mga Diyos sa harap ko. Oh. Diba? Pinagbabawal ng mahal na Panginoon. Hindi tayo, ang tao, hindi pinahihintulutan ng mahal na Panginoon na gumawa ng ibang mga Diyos o Diyos-Diyosan, ismuldi, sa harap ng mahal na Panginoon. Huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuan o ng kawangis ba ng anumang anyong nasa itaas sa langit o nasa ibaba sa lupa o ng nasa tubig sa ilalim ng lupa. Oh, ito yung pinakamatindi, mga minamahal. Huwag mong yuyukuran sila o paglilingkuran man sila, sapagkat akong Panginoon mong Diyos ay Diyos na mapanibughuin. Amen. Aking dinadalaw ang katampalasanan ng mga magulang sa mga anak hanggang sa ikatlo at ikaapat na sali ng lahi ng mga napupuot sa akin. Tingnan mo, mga minamahal. Magiging kaaway pala ng Diyos pagka ito yung ginagawa. Amen. Amen. Maling pagsamba. Kaya makita mo, hanggang sa ikaapat na sali ng lahi, nandoon yung mga karamdaman, amen, yung kumbaga yung
yung sumpa. Dahil yung ipinagbabawal ng Diyos, ito yung ginagawa nila. Amen. Hallelujah. At ano pa ang mangyayari, mga minmahal? Ano ba itong ginagawang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan? Sa Revelation chapter 9, verse 20, kindly po. Dito po sa aklat ng Apokalipsis, Kapitulo 9, ang talata 20. At ang nalalabi sa mga tao na hindi napatay sa mga salot na ito ay hindi nagsipagsisi sa mga gawa ng kanilang makamay upang huwag sumamba sa mga demonyo at sa mga Diyos-Diyosang ginto at pilak at tanso at bato at kahoy na hindi nakakita, ni nakakarinig man, ni nangalalakad man. Amen. Praise Lord. Oh, ito pala, mga minmahal, ang pagsimba sa mga Diyos-Diyosan, sa mga rebulto, ito pala ay pagsamba sa demonyo. So, nakakatakot. Akala natin, mga minmahal, nung araw, hallelujah, yun na yung ipinamana sa atin, iminulat sa atin na paglilingkod sa Diyos. Yung pala, mga minmahal, ito pala ay karumal-dumal sa ating pinakamahal na Panginoon. Akala natin, Diyos na talaga yung sinasamba natin. Amen. Napaka-devoted pa naman natin nung araw. Katulad ko, mga minmahal, grade 4 pa lang ako. Grade 4 pa lang ako, mga minmahal. Tinuruan na kami ng assistant ng pare doon sa amin. Paano magdasal. Kaya, nung araw, grade 4 pa lang ako, meron akong rosaryo, mga minmahal, sarili kong rosaryo na binigay nung yung assistant ng pare, mga minmahal. Tapos, tuwing alas 6 ng gabi, pagbagting ng kampana, mag-house to house kami. Ako ang leader sa mga bata, ako ang leader sa pagdarasal, mga minmahal. Tuwing alas 6 ng gabi, mga minmahal. Kaya, hindi ko akalain, mga minmahal, na pagdating ng araw, hallelujah, ako ay tatayo sa inyong harapan na hawak-hawak na ang salita ng Diyos, ang banal na kasulatan. Amen. Ngunit, sabi nga ng banal na kasulatan, sabi ng mahal na Panginoon, hindi kayo ang pumili sa akin, kundi ako ang pumili sa inyo. Oh, hallelujah, palapakan natin ang ating mga bayan ng Diyos. Itong araw, mga minmahal, kahit anong dasal, alam ko, kahit yung mga kinatsila na mga dasal, meron pa nga yung mga maliliit na cross eh. Mga minmahal. Hallelujah. So, yun yung aking naranasan ng araw. Amen. Na akala mo, tama na yun, mga minmahal, papunta na ng langit. Imagine, halos gabi-gabi, kasama ko yung aking mahal na ina. Nandun kami sa loob ng sambahan. Amen? Siyan, uwi kami, gabing-gabi na. Kami na lang matira dun sa loob ng sambahan, mga minmahal. Grabe ka, devoted, mga minmahal. Amen? Talagang napaka-imposible, mga minmahal, na ito na ngayon. Ni isang bersikulo, wala kong alam nung araw. Yung aking tatay, yung aking mahal na ama, hindi masiro sa sabungan. Tuwing linggo yan, nasa sabungan, mga minmahal. Hallelujah. Pero salamat sa Diyos. Dahil sa preachings, prayer and fasting ng ating beloved parish of the Lord, ating binamahal, ating ginagalang evangelista, Will Estad Almeida, our beloved pastor, the man of God, the prophet of God. Amen. Nabuksan ang ating puso't isipan. Naunawaan natin na ito pala ang kailangan ng tao. Amen. Ito pala ang tunay na paglilingkod sa Diyos. Ganito pala ang tunay na pagsamba sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sasambahin mo ang Diyos sa Espiritu at katotohanan. Hindi nakikita. Amen. Subalit mararamdaman mo ang presensya ng ating pinakamahal na Panginoon. Makikita mo ang kapangyarihan na ginagawa ng Diyos dahil ang mga karamdaman gumagaling. Mga tao na wala ng pag-asa, binibigyan ng pag-asa ng mahal na Panginoon. Simula nung ating matagpuan, ang gawain ito, ang Jesus Miracle Crusade International Ministry. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Tingnan niyo mga minmahal. Hallelujah. Ang pagsamba pala sa Diyos ay sa Diyos-Diyosan ay pagsamba sa mga demonyo. Oh, akala natin
tama na yun, pero yung pala, baliktad. Amen. Kaya, hindi natin pwedeng kalimutan ang mga teachings, preachings, mga aral, gintong aral ng ating beloved parents in the Lord. Dahil sila yung ginamit ng ating mabait na Diyos. Binigyan tayo ng tunay na pastor na ayon sa kalooban ng ating pinakamahal na Panginoon na kumakandili sa atin ng kaalaman, karunungan, spiritual wisdom, spiritual knowledge. Dito natin natutunan, mga minamahal, kung ano ang ninanais ng ating mahal na Panginoon, ano ang kalooban ng Diyos. At dahil nung ating ginawa, sinunod ang aral, ang mga preachings, mga teachings ng ating beloved parents in the Lord, ano ang resulta? Narito tayo ngayon, pinagpala ng ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Ang buhay natin, binago ng ating pinakamahal na Panginoon. Nagkaroon tayo ng kapayapaan sa puso at isipan. Amen? Ating mga kapatid, ang kanyang sentensya sa bilangguan, habang buhay na pagkabilanggo. Imagine, habang buhay na pagkabilanggo. Non-available, mga minamahal. Amen. Subalit, naglingkod sa Diyos, nagpatuloy maglingkod sa Diyos, ang kanyang kaso na-dismiss. Walang imposible sa ating pinakamahal na Panginoon. Amen. Sino ang gumagawa niyan? Walang iba, ang Diyos sa ating pinaglilingkuran dito. Ang Diyos ating sinasamba dito sa Espiritu at katotohanan. Palapakan natin ang ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Everybody say, praise the Lord. Meron tayong kapatiran, mga minamahal, na ang kanyang sakit sa unang panahon, napaka tagal ng panahon, mga minamahal, na grabe ang kanyang karamdaman, yung ating mahal na kapatid. 1974 pa, yung kanyang sakit na ulcer, mga minamahal. 1974, kanyang acute ulcer. At siya po ay naparalyze. Yung kanyang kalahating katawan, walang pakiramdam, mga minamahal. Dahil ang unang nasave yung kanyang mahal na asawa, nagpatutuo sa kanya na sa Jesus Miracle Crusade, ganito, grabe ang mga himala. Ang mahal na Panginoon ay nagpapagaling. Siyempre, ganun yung kanyang sitwasyon, mga minamahal. Sinubukan niyang dumalo sa gawain. Alam nyo, yung kanyang pakiramdam na yung kalahating katawan niya, yung paa, yung kamay, walang pakiramdam, mga minamahal. Nagtataka siya. Unang pagdalo pa lang niya sa gawain, sabi niya, bakit? Yung aking kalahating katawan, paa ko, tsaking kamay, parang mayroon ako nararamdaman. Samantala, wala naman tong pakiramdam. Ibig sabihin, patay, mga minamahal. Doon pa lang, unang dalo niya, hallelujah, nakaramdam na siya ng kapangyarihan mula sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Alam niyo, mga minamahal, pangalawang araw, pangatlong araw, ito siya lagi natutumba, mga minamahal, dahil hirap nga maglakad. Sabi ng brother natin sa kanyang beloved wife, meron akong sasabihin sa iyo. Importante. Sabi ng asawa niya, anong sabihin mo sa akin? Sabi niya, sumunod ka sa akin. Sabi ng asawa niya, paano sunod ako sa iyo na hindi ka naman makalakad? Sabi ng kanyang beloved husband, kaya nga. Sabi niya, alam mo, pag nandun ako sa sambahan ng Jesus Miracle Crusade, itong kalahating katawan ko, ito'y wala namang pakiramdam. Pag nandun ako, parang nagkakaroon ng buhay. Parang yung dugo nag-circulate, mga minamahal. Kaya sabi ng brother, sumunod ka sa akin. Sabi ng kanyang beloved wife, matutumba ka. Hindi ka nga makalakad, matutumba ka. Sabi ng kanyang beloved husband, kaya nga sumunod ka sa akin dahil pinagaling na ako ng mahal na Panginoon. Oh, hallelujah, palapakan natin ang ating mabait na Diyos. At yung kanyang acute ulcer, mga minamahal, na kanyang dinadala mula pa noong 1974. Imagine, 1974 pa. Kailan lang gumaling, mga minamahal?
Nung nagpabautismo siya sa tubig sa pangalan ni Jesus, lalo siyang nagulat, mga minmal, dahil yung kanyang ulcer na kanyang dinadala mula pa noong 1974, gumaling lang noong May 2023. Oh, napakatagal na panahon. Ibig sabihin, kung hindi niya natagpuan ang gawain ito, yung kanyang karamdaman nagpatuloy, pati yung kanyang pagka-paralyze. Amen. So, sino ang gumawa niyan? Sino ang nagpagaling sa kanya? Walang iba. Ang Diyos na ating sinasamba dito, ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Amen. Palapakan natin ang ating pinakamalapay ng Sus. Kaya sa mga bisita, ang atong pagpangalagad dili sa unang panahon, hindi katulad ng araw. Amen. Pabalik-balik tayo ng sambahan, mga minmahal. Pero ang ating paglilingkod, ang ating pagsimba, kiniadto sa unang panahon, way resulta. Way katubagan sa ato mga pag-ampo. Way kaayuhan. Amen. Hallelujah. Nagtigulang na lang ta. Maulang gihapon. Palala na ang ating mga karamdaman. Palala ang ating mga bisyo. Kay ulipon kita sa gahom sa kangit-ngit, mga kaigsunon ko. Amen. Hallelujah. Subalit ngayon, hallelujah, pinagpala tayo ng ating pinakamalapay noon. Nagkaroon ng resulta ang ating paglilingkod sa Diyos. Sa unang panahon, walang resulta ang ating paglilingkod. Amen. Hallelujah. Ngayon, hallelujah, pinatutuhanan ng ating babae na Diyos, ng ating Diyos na pinaglilingkuran dito. Amen. Ang Diyos ating sinasamba rito, hindi patay na Diyos. Amen. Dahil ang ating sinasamba, hindi man yung nakikita, hindi yung kahoy, hindi yung siminto, dahil ayaw ng Panginoon yan. Ang Diyos ay Espiritu. Kinakailangan ang Diyos sasambahin sa Espiritu at katotohanan. Kaya pinagpala tayo ng ating babait na Diyos. Palapakan natin ang ating pinakamalapay na Sus. Lahat tayo ay halos nakaranas na mga pagpapala ng kabutihan ng Diyos. Kagalakan, kapayapaan sa positisipan, yung pagkakontento sa buhay, na kahit simple lang yung buhay natin, okay na. Amen. Ang importante, natagpuan natin ang pinakamahalaga sa buhay ng tao. Pinaka-the best na walang iba. Ang Diyos na mga Diyos, Hari na mga Hari, Panginoon na mga Panginoon, walang iba kundi ang ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. Palapakan natin ang ating pinakamalapay na. Kahit yung mga kapatid natin, mga sabi pa nila, nagpakadalubhasa sila. Nagpakadalubhasa sa pag-aaral. Mga espesyalistang doktor. Amen. Pero buhay nila mismo, hindi nila mapagaling. Amen. Pero tayong kapatiran, mga minimal sa Manila, mga 1980s, kanyang anak na almost 16 years, doktor siya, nagpakadalubhasang doktor. Mga minimal, aral lang aral, pero yung kanyang anak hindi niya mapagaling. Kaya nakumberte siya dito sa Jesus Miracle Crusade, nasira ng ating kapatiran na doktor din. Amen. Dahil nung dumalo sa gawain ng Jesus Miracle Crusade, after receive the water baptism, libre, walang bayad, pinagaling ng Panginoon. Sabi niya, oh, hallelujah. Sinong pinakamagaling na doktor? Ako, doktor ako, nagpakadalubhasa, pero yung anak ko hindi ko mapagaling. Ilang taon, kahit anong gawin ko, hindi ko mapagaling. Amen. Ginawa na niya ang lahat, pero yung kanyang anak, hindi niya mapagaling. Dito, sa gawain ng Panginoon, simple lang. After receive the water baptism, oh, hallelujah, pinagaling instant ng ating mabait na Diyos. Kaya, nakumberte siya dito, mga minmal. Kaya ang nangyari, pag meron siya mga pasyente, sinasabi niya, oh ano, naniniwala ka ba sa Diyos? Naniwala ka sa Diyos. Pag naniwala, dadali niya sa gawain. Kanyang papaliwanagan patungkol sa bautismo. Kaya pag nabautismuhan, ay wala nang gamutan. Dahil doon pa lang pinagagaling na ng ating mabait na Diyos. Amen!
Oh, buhay ang ating pinakamalapay noon. Hindi patay ang ating buhay na Diyos, kundi buhay ang ating pinakamalapay na Diyos. Samantala nung araw, akala natin mga yung mga aral sa atin, yung mga itinuro sa atin ng ating mga lula natin, mga minuman, akala natin papunta ang langit, pero baliktad pala. Amen? Kanina, yung pagsamba sa mga Diyos-Diyosan ay pagsamba sa demonyo. So, ginuota mga kaigsunan ko. So, ano mangyayari mga minmal sa Revelation chapter 21 verse 8? Kindly po. Dito po sa aklat ng Apokalipsis, Kapitulo 20, 21, ang talata po 8. Ngunit sa mga duwag at sa mga hindi mananampalataya at sa mga kasuklam-suklam at sa mga mamamatay tao at sa mga mapakiapid at sa mga manggagaway at sa mga magsamba sa Diyos-Diyusan at sa lahat ng sinungaling, ang kanilang bahagi ay sa dagat-dagatang nangniningas sa apoy at asopre na siyang ikalawang kamatayan. Amen. Praise the Lord. Oh, hallelujah. Tingnan mo yung mangyayari, yung patutunguhan nila, yung mga mapagsamba sa Diyos at ang kanilang patutunguhan, ang kanilang bahagi ay sa dagat-dagatang nagdidingas sa apoy at asupre. Oh, wala tayong kaalam-alam. Akala natin, kahit nagpakasala ka, gumawa ng kasalanan, langit pa rin. Kay may purgatorio man. Pero sa Biblia, wala kang babasa na purgatorio. Amen. Hallelujah. Pag napantay ang tao, wala sa Diyos, ay impyerno. Amen. Yung sumasamba sa mga Diyos-Diyusan, ang kanilang bahagi, ang kanilang patutunguhan, ay sa dagat-dagatang apoy na nagniningas. Amen. Salamat sa ating pinakamalapay na Diyos na nabuksan ang ating puso't isipan. Ginamit ang ating beloved Praise the Lord, ang propeta ng ating pinakamalapay na Diyos. Palapakan natin ang ating mabay na Diyos, mga minamahal. Everybody say, Praise the Lord. Alam mo, ang daming tao ngayon. Kaya nagkukos ng traffic. Amen? Dahil meron sila mga ginagawang parada. Yun ang gusto nila, mga minamahal. Kaya nga ito'y ating sinasabi, ipinapang-aral, dahil sabi ng mga banal na kasulatan, preach the word in season, out of season. Kailangan ipang-aral ang salita ng Diyos sa kapanahunan at sa di kapanahunan para ang tao mabuksan ang kanilang puso't isipan. Amen. Na ito pala ang tunay na pagsamba na kalugod-lugod sa ating pinakamalapay na Diyos. Palapakan natin ang ating pinakamalapay na. Nung araw nung marinig natin yung Diyos-Diyosan, parang tayong nasasaktan. Bihira naman. Sasamba kami sa Diyos. Diyos-Diyosan daw. Parang hindi natin matanggap. Masakit para sa atin. Siyempre, ilang taon tayo doon, mga namulat, na ganun yung pagsamba. Kaya pag nakapakinig tayo ng pangaral patungkol sa Diyos-Diyosan, masakit para sa atin. Hala. Pero sa patuloy natin pakikinig, patuloy na pagdalo sa gawain, doon, unti-unti, nabuksan ang ating isipan, ganito pala, totoo pala, ito pala yung tunay na paglilingkod, ito pala yung sinasabi ng banal na kasulatan, ito pala yung tinuturo ng banal na kasulatan, na ang Diyos ay hindi nakikita, hindi bato, hindi simento, hindi nakikita, hindi kahoy, Espiritu ang Diyos, hindi nakikita, kaya kailangan sasambahin ang Diyos sa Espiritu at katotohanan. Dahil ito yung tinuturo ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, na pag ginawa ng tao, ang Diyos ay pagpapalain katulad natin, mga minamahal. Everybody say, praise the Lord. Meron yung pari na nakonverte dito sa atin Diba? Na napakinggan nyo yan, mga minamahal? Nakonverte dito sa atin sa Jesus Miracle Crusade dahil sa kanyang karamdaman. Wala na siyang pag-asa. Amen? Nung makadalo dito, mga minamahal, ang kanyang karamdaman gumaling. Hallelujah. Nakonverte dito sa atin na ang Diyos pala ay Espiritu. Sasambahin sa Espiritu katotohanan doon. Hallelujah. Nagtigulang na lang siya. Mahimal, nagpari pa talaga. Pero yung kanyang karamdaman, wala nang kagalingan. Ang daming gamot na kanyang ginagamot. Amen. Pero sa malapayin, tingnan nyo.
Sa malapay noon, simple lang. Susundin mo lang. Gaganapin mo lang kalooban ng Diyos. Libre na. Walang bayad. Plus, meron pang inhandang ating mabait na Diyos ang buhay na walang hanggan. Wala nang kamatayan sa piling ng ating pinakamalapay noon. Oh, wala nang problema. Wala nang kahirapan. Wala nang pag-uusig. Amen. Wala nang kagutom doon. Kaya sino ang hindi maglilingkod sa ating pinakamalapay na Diyos? Dito sa kalibutan, daming problema. May mga tao hindi tayo maunawaan. Amen? Ay, kahit na pinag-usapan natin ang kabutihan ng Diyos, kagalingan, pagbabago ng buhay ng tao, anong masama dyan? Ba't ka magagalit? Amen? Sinasabi lang natin yung ating na-experience, yung ating karanasan na nung unang panahon, hindi ganito yung buhay natin. Yung karamihan, ang iba sa atin, ang hanap ay away. Kaguluhan. Di ba? Labas-pasok sa bilangguan, naghahanap ng gulo. Oh. Nung mapunta dito sa gawain ng Jesus Miracle Crusade, nabuksan ang puso't isipan, nagkaroon ng kapayapaan sa puso't isipan. Ngayon, naging mabait na. Pinabait ng ating mabait na Diyos. Palapakan natin ang ating pinakamalapay na Jesus. Everybody say, praise the Lord! Kaya pinagpala tayo ng ating pinakamalapay ng Jesus, mga minimahal. Ano pang sinasabi ng banal na kasulatan, mga minimahal? Dito sa Book of Isaiah, chapter 42, verse 8. Dito po sa aklat ng Isaias, Kapitulo 42, ang talata 8. Ako ang Panginoon, na siyang aking pangalan at ang aking kaluwalhatian na hindi ko ibibigay sa iba o ang akin mang kapurihan sa mga larawang inanyuhan. Amen. Praise the Lord. Oh, napakaliwanag. Amen. Tinaw kayo. I am the Lord, that is my name. And my glory will I not give to another, neither my praise to graven images. Amen. Hindi niya, mga minimum, ibibigay ang kanyang kapurihan sa iba. Lalong-lalo na sa larawang inanyuan, na ito yung sinasamba ngayon ng karamihan. Oh, diba? Isasayaw-sayaw, luluhuran. Pero sa Biblia, wala kang ibang luluhuran kundi ang ating babait na Diyos. Palapakan natin ang ating pinakamalapay na Jesus. Kaya nga, gaano tayo pinagpala ng mahalapay noon? Amen. Dito ibinuhos ng ating babait na Diyos ang masaganang pagpapalang spiritual. May mga patotoo, may mga patunay. Amen. Katulad nung namatay si Brother Arnel Piolino, na kuryente ng 34,500 volts. Mga minimahal, nung makuryente siya minimahal, mula sa yung kanyang kinalagyan na hulog, 30 feet ang taas. Kaya on the spot, patay. Dead on arrival, si Brother Arnel Piolino. Nung dinala sa ospital, hindi na tinanggap ng doktor dahil patay na. Sabi ng ating beloved pastor, kasi tumawag sa pastoral house, sige, magsisi kayo at kami dito ay magpupuri sa malapay noon. Yung pala, si Brother Arnel, yung kanyang kaluluwa, nandun na sa langit, sabi ng boses, hindi ka kasi nag-iingat. Hindi ka kasi nag-iingat. Sabi ni Brother Arnel, mahal na Panginoon, ayoko nang bumalik sa lupa dahil puro kahirapan doon, pagsubok, problema. Sabi ng malapay noon, hindi pa panahon, bumalik ka. Sabihin mo sa iyong pastor, sa buong congregation, na ako ay nalulugod sa inyong ginagawa. Everybody shout, praise the Lord! Kaya makita nimo, hallelujah, ang Ginoo, tungod ang Ginoo na himuot sa atong ginabuhat. Kanang imong pagsayaw-sayaw diha, imong simbaw ng atong Ginoo, malipay ang atong buhi nga Dios. Palapakan natin ang ating pinakamalapay noon. Imong ginasimba ang Diyos sa espiritong kamatuuran. Amen. Tibuok kusog, tibuok lakas. Manggawas ang singot sa pagdaig mo sa Ginoo. Ang imong ginadaig, imong ginasimba, dili tao, ni ata, hallelujah, dili tao ang atong ginasimba, ni akamo, gikan pasalag yung dapit, ang atong tumungog tuyo, aron mga minmal, hallelujah, mapahimutan nato ang atong buhi nga Dios.
Amen. Kay mao ni ang pagsamba nga makapahimuot sa atong buhi nga Dios. Palapakan natin ang ating pinakamalapay noon. Nalulugod ako sa inyong ginagawa. Kaya makita mo, kahit saan naroon ang gawain ng Jesus Miracle Crusade, mga minmahal, andun yung mga himala, patuloy na lumalago. May mga iba't ibang lahi, mga minmahal, kahit di magkasinabtanay. Amen. Pero tungkol sa milagro na ginapakita sa atong Ginoo, hallelujah, masabtan nila, maablihan ang ilang salabutan. Amen. Katulad nung kami ay nasa Dubai, mga minimal, meron doon Indiano, mga minimal na naapekto na kanyang otak. Matagal na yung halos hindi siya makapagsalita dahil masakit yung ulo niya, mga minamahal. Nung mabautisimuhan, tinanong kung sumasakit yung ulo niya. Ang sabi niya, wala na. Pinagaling na ng malapay noon. O, palapakan natin ang ating mabait na Diyos. Amen. Kaya nga may mga ibang lahi na nakaatin sa ating gawain. Sabi, this congregation is different from the other congregation. Bagong nakadalo sa gawain ng malapay noon. Amen. Bago pa lang, naramdaman na yung kakaiba. Amen. Kakaiba dito sa gawain, mga minamahal. Kaya sabi niya, naiba ang gawain ito sa ibang congregation. Amen. Dahil doon, puro salita lang. Amen. Pero walang himala, walang resulta. Dito sa atin, kabaga ng ating pinakamalapay. Nandito ibinubuhos ang ating pinakamalapay noon, ang kanyang presensya. Nararamdaman natin ang banal na presensya ng ating pinakamalapay noon. Umiiyak tayo sa kagalakan dahil ang ating puso hinihipo ng ating pinakamalapay noon. Sa panahon na tayo sumasambit sa pangalan ng ating pinakamalapay noon, sa panahon ng mga problema, ang Diyos ang lumunutas. Hindi tayo pinabayaan ng ating pinakamalapay noon. Sa panahon na tayo natutumba, nalulugmog, hinaalalayan tayo ng ating pinakamalapay noon. Hinawa tayo ng ating pinakamalapay noon. Kami naman. Kita natin ang kabutihan ng Diyos sa ating buhay. Amen. Itong paglilingkod, pagsamba, gawain, pagsamba sa malapay noon, ang kinalulugdan ng ating babae na Diyos. Amen. Dahil walang ibang sasambahin, walang ibang lururan, kundi ang nag-isang Diyos lamang sa langit, ang ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Last verse natin, mga minamahal. Oh, Philippians chapter 2, verse 10 to 11. Then Matthew chapter 13, verse 16. Ito po sa aklat ng Pilipos, Kapitulo 2, ang talata po ay 10 hanggang 11. Upang sa pangalan ni Jesus ay luhod ang lahat ng tuhod na nasa langit, na nasa ibabaw ng lupa at nasa ilalim ng lupa, at upang ipahayag ng lahat ng mga dila na sa Jesucristo ay Panginoon sa ikaluwalhati ng Diyos Ama. Amen. Praise the Lord. Amen. Palapakan natin ang ating pinakamalapay Panginoon, that at the name of Jesus, every knee should bow, of things in heaven and things in earth and things under the earth, and that every tongue should confess that Jesus Christ is Lord. Palapakan natin ang ating pinakamalapay na Jesus. Everybody say, praise the Lord! Ang lahat ng dila ay magpapahayag na walang ibang Diyos, kundi ang ating pinakamamalapay na Jesus lamang. Walang ibinigay na pangalan sa silong ng langit upang ang tao ay maligtas, kundi sa pangalan lamang, nag-isang pangalan, wala nang iba, kundi sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus Kristo. Everybody shout, praise the Lord. Gaano tayo pinagpala ng ating mabait na Diyos. Last verse, Matthew chapter 13, verse 16, mga minamahal. Dito po sa aklat ng Mateo, Kapitulo 13, ang talata po ay 16. Datapot mapapalad ang inyong mga mata sapagkat nakakakita, at ang inyong tainga sapagkat nakakarinig. Amen. Praise the Lord. Amen. But blessed are your eyes, for they see, and your ears, for they hear. Amen.
Mapalad ang ating mga mata sapagkat nakakita at ang ating mga tainga sapagkat nakarinig. Amen. Ng hiwaga ng kaharian ng ating pinakamalapay noon, ng kabutihan ng Diyos, yung mga pagpapala na ating tinatamasa ngayon. Anong araw, malayo tayo nito. Amen. Dahil ang Diyos ating sinasamba nung araw, patay. Amen. Tumatawag tayo, pero walang katugunan sa ating mga panalangin. Ngayon, iba na. Everybody shout, praise the Lord. Tayo mismo, mga minamahal. Amen. Makakaramdaman natin pag kahit tayo ay nagkakaroon karamdaman. Amen. Ang ating nilalapitan ngayon, walang iba kundi ang ating pinakamalapay na Jesus. Nung araw, pag tayo ay nagkaroon ng lagnat, mga minamahal, magpanik na tayo, saang butika tayo pupunta para bumili ng gamot. Amen. Pero ngayon, ang ating gamot, mga minamahal, ay ang ating pananampalataya sa ating pinakamalapay noon. Totoo ang Diyos sa ating pinaglilingkuran. Everybody shout, praise the Lord. Awitan natin ang ating pinakamalapay noon, mga minamahal, tayong oras. Jesus is the name of my Lord. Jesus is the name of the Lord, my Savior and my King, my healer and my Redeemer, who died on the cross. To Him, Praise the Lord. sins are forgiven. Paki-assist sa mga bisita, ang mga beloved choir member, ay mga bisita, mga beloved newcomers. Padulog ka rin sa tubagan, aron na inyong padawaton sa atong Ginoo, mga minimahal. Oh, how wonderful and merciful until the end of time. Hallelujah, 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 hallelujah. Glory to God, Lord Jesus. How great thou art. The word great and great is the When I am doubtful, there is Jesus. He's the name that I call. Oh, Immediately He answers quickly. He fills my heart, so makes me happy. To Him, sins are forgiven, and I praise to His name. Jesus. We praise thee, O God. We worship thee, O God. In the beauty of holiness, O God. There is Jesus. Jesus. There is Jesus. Hallelujah. Sins are forgiven. And I praise to His name. Oh, how wonderful and merciful until the end of time. Sins are forgiven. Purihin natin na kami ng ating pinakamalapay Panginoon. Hallelujah. Simbahan natong atong Ginoo. Purihan niya ang atong ginasimba. Hallelujah.
Isa pa. Jesus is the name of our Lord, my Savior, the one my Savior, God, and my King, my healer, and my Redeemer, oh, who died on the cross to heal sins of forgiven, and I'm free to His name. Oh, how wonderful and merciful until the end of time. Sins are forgiven, and I bless His name. Oh, how wonderful and merciful until the kung walang ating beloved parents in the Lord, kami ni mahal, hindi sila nagsumikap ipangaral ang ibanghel ng kaligtasan sa kabila ng mga pagsubok kaliwat kanan. Marahil tayo ay nandun pa rin, kasama tayo doon, mga minamahal, sa ginagawa ng karamihan ngayon. Akala natin yun na ang tamang pagsamba, pero mali pala, mga minamahal. Patungo pala sa kapahamakan. Salamat at nabuksan ang ating puso't isipan dahil sa pangaral ng ating mga magulang sa ating pinagmamahal na Panginoon. Walang takot na ipinangaral ang salita ng Diyos. Naabot tayo, mga minamahal. Hallelujah. Ngayon, pinagpala tayo ng ating pinagmamahal na Panginoon. Natuto tayo umibig sa ating pinakamahal na Panginoon. Palapakan natin ang ating mabait na Diyos. Sa mga bisita, karon lamang nakatambong, inyong dawato ng atong Ginoo bilang Diyos o Hari sa inyong kinabuhi. Nayopat ka reglamentong kaluwasan, una ang pagtuo. Ingon sa balang kasulatan na Hebrews 11:6, without faith it is impossible to bless Him. For he that cometh to God must believe that He is a rewarder, and that He is a rewarder of them that diligently seek Him. Amen.
Una, walay lain Diyos kundi lang atong Ginoong Hesus lamang, pinakamalapay na sa Kristo. Ikadua, kining gitawag na repentance, paginulsol, matod ni Apostol Pedro, maginulsol ang mga tago sa kaninyo, o magpabautismo sa tubig sa ngalan ni Kristo, alang sa kapasayloan sa sala, o inyong badawat ang gasa na mao ang Espiritu Santo. Amen. Ikatulo, ang bautismo sa tubig sa ngalan ni Jesus, libre, walang bayad ang ating bautismo dito. Meron kayong sulob na baptismal robe para ang inyong mga sinina dili mabasa, mga minamahal. So, kana segundo lang, ito sulob mo sa tubig bilang hallelujah, ikatulo na reglamento, matod pa sa atong Ginoong Hesus sa usa ka pare kay Nicodemo. Nicodemo, you must be born again. Except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Except a man be born of water and spirit, he cannot enter into the kingdom of God. So you must be born again. Kikinahanglan, igaanak pag-usapang tao, spiritual na kapanganakan. Ikapat, ang bautismo ng Holy Spirit, ang Ginoo na magtrabaho na maghimo sa inyo, kaya padayon lang ta hangtod sa pagbalik sa atong Ginoo. Amen. Atong pagpaka ng atong buhing adjust may mahal. Inyong ibayaw ang inyong duha ka kamot. Inyong kininglito ko na atong mga bisita. Ginoong Hesus, salamat Ginoo sa ebanghelyo sa kaluwasan na ako nadunggan ng mga orasa. Ginoong Hesus, ginadawat kay ikaw nga akong manuluwas, Dios, og hari sa akong kinabuhi. Pasaylo ako Ginoo sa akong mga sala. Isulat mo ang akong ngalan sa libro sa kinabuhi. Luwas ako Ginoo, kauban ang akong tibuok panimalaya. Kini ang ako mga pag-ampo sa gamhanan pangalan ni Jesus na Nazaretnon. Amen. Mag-ampo kami alang kaninyo mga mahal. Salamat, mahal pa ino sa mga kaluwag ito. Tumanggap sa iyo, Diyos. Sa unang dalangin namin, beloved, praise the Lord. Hallelujah, you're in time, prophet to God, ang beloved Mama there, beloved Pastor Ulis na Almeida, beloved Almeida family. O Diyos, dalahin ko malapay noon na ito nawa ang simulain na kalang paglilingkod sa iyo, pagkakilala sa iyo. Hindi nawa ito ang huli nilang paglilingkod, kundi ito ang simulain. Ikaw, paglingkuran hanggang sa iyong pagbabalik, patawarin mo sila mga pagkakasala. Isulat mo ang kalawang pangalan sa kalat ng buhay, iligtas mo po sila, mahal na Panginoon, kasama ang kanilang mga mahal sa buhay. Ito po ang aking samot panalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen o gamin. Mga minamahal, God bless you sa ating mga beloved visitors. Muato natin sa atong mga pinanglanon, inyong mga pangailangan, mag-ampo kita sa atong Ginoo, mga minamahal. Apo na kinang ama o Diyos, makapangyarihang sila, mamadal sa pangalan ni Jesus. Sa dalangin namin, beloved parents in the Lord, beloved pastor, well, the Almeida, your prophet of God, ang beloved Mother, the beloved Almeida family, sa iyo makapangyarihang pangalan sa pangalan ni Jesus, na Nazaretnon malapay noon. Narito kami nagsumamo sa iyo, bago lahat patawarin mo kasi ang mga pagkukulang, mga pagkakasala. Tagpuin mo bawat pangailangan, yung manak, dahil sa mga oras na ito, pagalingin mo kalang makaramdam, malutas mo kalang mga problema, bangin sa aming mga webcast viewers, na ang mga mantabay, yung nagawain sa mga oras na ito, abutin mo sila na yung pagpalang kamay, pagpalay mo, bawat isa malapay noon. O Diyos, sige sila, patuloy mo kami panghawak hanggang sa pagbabalik malapay noon, at dalangin namin malapay maging aming mga mahal sa buhay na makapiling namin sa paglilingkod sa iyo malapay noon. Lahat ng ito amin dalangin sa iyo, amin sinasamo sa iyo sa makapangalan sa pangalan ni Jesus. Amen. Inyong itapion mga minamalang yung tuong kamot sa inyong ulo, ang wala kamot sa parte sa inyong lawas na anang balatian. Inyong i-mention sa ngalan sa inyong balatian at hingin lang sa mga pangalan ni Jesus. Apo na kilang ama o Diyos, makapangyarihan sa lahat, ang mabanal sa pangalan ni Jesus. So, dalangin namin, beloved parents, the beloved Almeida family, sa iyong makapangalan sa pangalan ng aming pinakamahal na Panginoon Kristo, taga Nazaret. Sama-sama namin sinasaway, pinapalayas, tinataboy ang lahat ng uri makaramdaman sa mga batiran, ay kamay. Right now, they must be infirmities, sicknesses and diseases, they must have cancer, leukemia, asthma, diabetes, arthritis, ulcer, leprosy, AIDS. I command you, cast out, they must have depression, cast out, weaknesses, they must have doubt, I believe, cast out from them in the mighty name of Jesus. Cast out, cast out, cast out. Be healed, be blessed. In the mighty name of Jesus, probably be solved. In the mighty name of Jesus, be healed, be blessed. In Jesus' name. Bilang panampalataya, may mahal atin na pong babanggitin ng hallelujah, praise the Lord. Let us shout, hallelujah, praise the Lord 3 times. We jump, sabay-sabay tayo mga pinamahal. Sige. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Say, I love you, dear Jesus. I love you, dear Jesus. I love you, dear Jesus. At bago pa tayo magpatuloy mga minamahal,
tayo po muna ay kukuha ng ating special offering. At ito po ay pag-pray ng ating beloved brother Ding Castro. Praise the Lord, hallelujah, hallelujah. Punin po ang tingin Diyos, hallelujah. Opo, dagila mapagpala naming Ama Diyos sa lahat sa matamis man na Pangansus. Manandalangin po namin ginagalang mga Pastor Rudolph San Almeida. Narito po ang aming special offering mahal na Panginoon. Karagdagan po ng mga gasusin po sa Banal Iglesia, mahal na Panginoon. Pagpalain mo nawa, dakilang Diyos. Bawat magkakalop, mahal na Panginoon. Ikaw pa magpala, magbalik maraming dakilang Diyos. Sama dalang namin sa matamis pangalan mo, mahal kong sa amin. Praise the Lord. God bless you, beloved corporate chair, beloved Ding Castro. At sa ating mga announcement, mga minimahal, nagpapatuloy pong ating gawain dito sa Pitalo. Every Sunday ang ating Sunday service, tayo po ay nag-umpisa alas 10 ng umaga at tapos po tayo alas 4 ng hapon. Ating midweek service o Wednesday service natin, tayo po ay nag-umpisa alas 5 ng hapon at ito ay natatapos ng alas 9 na ng gabi. Ating Friday service, tayo po ay nag-umpisa alas 9 ng gabi at ito po ay natatapos alas 3 na ng madaling araw. Amen. At mga minimal, patuloy pong ang Jesus Miracle Hour, mga minimal. At ito po ay gabi-gabi, mga minimal, mula alas 8 hanggang alas 9 ng gabi. Meron tayong lihans, meron tayong counseling na may mga pangutana. Pwedeng budool sa atong preachers area. Dito po tayo nagtatapos, mga minimal, ang lahat ng pagpupuri, pagdadakila, pagluluwalhati, pagpaparangal, pagsamba, na ako lamang sa ating buhay na Diyos, sa ating pinakamahal na Panginoon si Kristo. At narito po ang ating beloved co-preacher, beloved Brother Edmar Cadayuna, sa ating panalangin, sa ating pansamantalang paghiwa-walay. Tayo po muna ay manalangin, mga binibahal. Amen, praise the Lord. God bless you, ating beloved preacher, Diyos sa minamahal. Tayo po magkaisa, minamahal manalangin sa ating dakilang Diyos sa oras ito, minamahal. Hallelujah, praise the Lord! Pagpala na kilang Diyos, samahan sa langit, malapanginoon. Maraming salamat sa oras ito, malapanginoon sa tagumpay, siyong banal na gawain, mapin kami pinagpasalamat, O Diyos. Taong puso pasalamat sa iyo, malapanginoon, maraming salamat, O Diyos. Sa oras ito, malapanginoon, ikaw, malaping sinamahan mo kami, malapanginoon, sa iyong banal na gawain mula sa umpisa, malapanginoon, sa MCJ Paul Saul, ang testimony sa mga pag-awitan lahat, mga choirs, malapanginoon. Maraming salamat, O Diyos, sa matamis sa presensya, ngayon panama mo, Diyos, sa bawat isa sa amin, maraming salamat, O Diyos, sa mapatutuo sa mga kapatiran, sa mapagbibigay, sa kaputang handog, malapanginoon. Maraming salamat sa oras ito, malapanginoon, sa banal na salita, malapanginoon, sa iyong mga aral, maraming salamat, ito po'y nagbigay kalakasan, O Diyos. Hallelujah, sa iyong paglilingkod sa iyo, maraming salamat, malapanginoon. Sa oras ito, pakinggan mo, Diyos, sa iyong samot dalangin, narito po kami, malapanginoon, sa mga temporaryong paghiwalay-walay. Gabayan mo kami, pangingatan mo lahat, mga kapatiran, malapanginoon, sa kanilang pag-drive, sila masakyan, malapanginoon, sa pagpagtawid sa mga daanan. Ingatan mo, Diyos, ang aming mga kapatiran, O Diyos. Samahan mo sila hanggang sa kanilang mga tahanan, O Diyos. Mangihatid mo sila, malapinong maluhati, malapinong pagpalain mo kami sa oras ito, malapanginoon. Araw ng bukas sa kanilang iba-ibang klase, sarap buhay, malapanginoon. Pagpalain mo lahat, mga kapatiran, malapanginoon. Hallelujah. Sa ibalik mo kami sa sunod na gawain sa lugar nito, malapanginoon, kami magpupuri sa dakilang pangalan, malapanginoon. Maraming salamat sa oras ito, malapanginoon. Dalang Diyos, magulang sa iyo, may labil children, malapanginoon. Aming sinasaway lahat ng mga gawa, hindi kaya sa accident, and the name of Jesus cast out. Praise the Lord, praise the Lord. God bless you, beloved co-preacher, beloved Edmar Cadayuna. Magkumusta tayo, mga minimahal? At ingat po kayo sa inyong pagbiyahe, inyong pagtawid sa mga kalasada. Amping, mga minimahal. God bless you po. God bless you po. We love you in the Lord. Now there is Jesus. Loves you more. Loves us more. Praise the Lord. Yes, I love you with the love